three crosses on Calvary's Hill. Huwag po kayong mag-alala mga kapatid, because this is not a reiteration or repetition of our lesson. Because it talks about in the book of Luke, we are studying the book of Mark in this time. Alam niyo mga kaisunan, the book of Mark and the book of Matthew has its own commonality pagdating sa crucifixion. And it talks about the dark side of the crucifixion of Jesus Christ. Pag sinabi po natin book of Mark and book of Matthew, pinag-uusapan nila yung dark side ng crucifixion. But when it comes to Luke, na pag-uusapan natin ngayon, it talks about the light side or the bright side of the crucifixion of Jesus Christ. It talks of salvation of Jesus Christ, the cross. The message of our sermon this morning is the three crosses on Calvary's Hill. Ang tatlong krus sa bundok ng Calvary. Hindi natin dyan mga kaisunan that there are many brutal punishments in the past. Next one. There are many brutal punishments many centuries ago. Maraming mga brutal na punishment na ginagawa mga kaisunan in different century. And in that different century, mga torturing yan ng mga prisoners and mga criminals at that time. I'll give an example of one of the brutal punishments in the past. The first example, next one, we have what we call the breaking wheel. In the breaking wheel, mga kaisunan, in the breaking wheel, from the word itself, wheel, na ay dako, pagulong, at kapag ikaw ay prisoner and criminals at that time, all you have to do, itatali ka doon sa dako na gulong na yon, dugdugo ng imong kamot, dugdugo ng imong kiil, hanggang sa mabali ang imong bukog, then afterwards, pupunta sila sa bukid or sa bundok, pagugulungin, yung gulong na iyon, mamula sa taas hanggang sa pinakababa. Ulaw yun. Kaya mga kaisunan, this is torturing. This is one of the brutal punishments in the past. But wait, there's more. Secondly, next one, we have what we call impalement. During the time Japanese here in the Philippines, sa ating mga young at heart, of course, nabutan po natin yung panahon ng Hapones. May mga sabi-sabi mga kaisunan, one of the punishment of the Japanese era, in the Philippines, ihahagis nila mga kaisunan, merong isang stick at tutuhulin yung mga tao. Ngayon, this is the same with the impalement, mga kapatid. Tutusukin ang imong lubot hanggang sa pinakabagbag nimo habang tinutusok kaya musyagin ka sa sobrang sakit, mga kapatid. And at that time, mga kapatid, this is torturing of the criminals. Torturing of the prisoners at that time. This is one of the brutal punishment in the past. Thirdly, next one, we have the skinning. Skinning, from the word is called skin, you will be skinning alive. Ikaw ay babalatan ng buhay, mga kapatid. If you are accused as a criminal or prisoners, mga kaisunan, magmula sa imong kamot, magmula sa imong ulo, mga kapatid, hanggang sa imong tiil, babalatan ka unti-unti. At kapag nabalatan na, tatangtang na ang imong panik, buhay ka pa. Pero sakit yun kaayo, mga kapatid. Hindi natin masisisi si Prophet Jonah. Bakit? Ayaw niya iligtas ang Prophet Nineveh, ang lugar ng Nineveh, o ang mga Assyrians, mga kapatid. Why? Because of the brutal punishment which is skinning. Ang ginagawa ng mga Assyrians before, kapag meron po silang nakuha ng mga Israelita, pinabalatan nila ng buhay, mga kapatid. And this is one of the brutal punishment in the past. No other than skinning. You will be skinned alive. These are the brutal punishment and torturing punishment in the past. But wait, there's more. There is one punishment that even when you hear that punishment, you'll have the goosebumps. Kahit pag-imot mo lang ang punishment na yun, natindog ang iyong balahibo, mga kapatid. And this is what we call, next one, the cruelest, the brutal, the torturing cross punishment of the Roman Empire at that time. Alam niyo, ang crucifixion is not only about crucifying at the cross. Alam naman natin mga kapatid, some facts about crucifixion, ang ginagawa nila, tino-torture nila yung i-crucify. By what? Hahampasin nila na matangtang ang imong unod, mga pagsuulan, bubugbugin ka nila, bubugal-bugalan ka nila, then afterwards mga kapatid, ilalagay ka sa maraming mga tao para ipahiya ka, then you will crucify at that point. This is the cruelest. This is the tremendous. This is the brutal punishment of the Roman soldiers in the time of Roman Empire. But come to think of it, my brothers and sisters, in this time of 21st century, next one, nagbago yung paningin natin sa cross na nagtutorture ng maraming tao sa ating panahon na ngayon. Nagbago yung paningin natin sa cross na nagpapahirap sa maraming tao, mga kapatid, in the past or in many centuries ago. Because here in 21st century, sa ating mga online viewers,
Perhaps you have a decoration in your house which is cross. Mga kapatid, bakit yung ginagamit yung brutal and cruel as tremendous brutal punishment in the past? Perhaps sa ating mga online viewers in different denominations, in different religions around the globe, mga kapatid, in the facade of their churches, meron silang mga cross denomination or cross decoration. Sa ating mga online viewers na mga non-STA friends po natin, siguro yung mga jewelries po ninyo, you have a cross decorations in that sa ating mga non-STA friends, siguro may mga tato kayo mga kapatid na cross in this time. Nagbago po yung pananaw natin sa krus ng Kalbaryo, yung krus na nagpapahirap ng maraming mga tao, yung krus na nagbibigay ng kahihiyan sa maraming mga tao, yung madilim na cross, ito na kayo yung cross na nagbibigay ng kalinaw, nagbibigay ng pinabuhing malay na kapusan. Ito na yung cross na nagbibigay ng kaluwasan sa inyo o kanako, and this was because of the saving cross on Calvary's Hill. The epicenter of our message this morning will be found in the book of Luke, chapter 23, verse 33 up to 43. If you have Bibles, you can next one. Open your Bible in the book of Luke, chapter 23, verse 33 up to 43. This is a common to the book of Mark na pinag-aaralan po natin ngayon. But then again, in the book of Luke, we are focusing on the bright side, which is the salvation of Jesus Christ. At may reading in Tagalog, mga kapatid, isang mabilisan natin afterwards, dive deeper po tayo sa ating message for this morning. Luke chapter 23, verse 33 up to 43, it says here, nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bundok, this is the Mount of Golgotha, ipinako nila sa krus, at pinako nila sa Jesus sa krus. Ipinako din yung dalawang kriminal. There were two criminals beside of Jesus Christ. Isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. In verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. In verse 35, ang mga tao na may nakatayo at nanonood habang si Jesus ay kinutya, bugal-bugal, mga kaisunan, ng mga pinuno ng mga bayan, sinabi nila, ililigtas niya ang marami pero hindi niya kaya niligtas ang kanyang sarili. In verse 36, nilait nila ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, at ng mga kawal, at nilapitan siya ng isa at inalok ng